Good evening, Shepherd's Heart. Let us all worship our Lord this evening as we sing praises and glory to our wonderful God. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger, and you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger, and you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. God is greater, our God is stronger, and you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Let us continue to worship our Lord as we sing, You Are God Alone. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is.
Magandang gabi po mga minamahal. Babasahin ko po muli ang ating teksto sa gabing ito. Mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti at masama. Huwag kang pabigla-bigla sa panalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipinapangako mo sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin. Huwag mong pababayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayoy, hindi Kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Kaya't gaano mang kadalas ang iyong panaginip, gaano mang karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, ay magkaroon ka ng takot sa Diyos. Part po ng tinatalakay natin sa curse, sa Creator, ito yung nasa church tayo. Gamitin na natin yung word na church kasi ang ibig sabihin dito, the called out ones, the assembly, at yung word na church kasi sa ginagamit ito sa New Testament. But still, the connotation, the idea of a church ay naroon sa Ecclesiastes. Even the word Ecclesiastes, assembly, ay church. Ngayon, sa loob ng church, napakahalaga na maunawaan mo na may mga panayam dito. Ibig sabihin, pag nagpunta ka sa banal na tahanan ng Diyos, mag-iingat po tayo. Sabi rito, hindi daw, mag-ingat tayo. Sabi ng mga ngaral, sapagkat ang iyong pinapanalanginan at binibitawan ng mga salita ay tagalangit. Siya po yun. At ikaw ay tagalupa. Ibig sabihin, ang Diyos po ay hindi nabibiro pagka meron ka sinabi sa Kanya at hindi mo ginawa at hindi siya nagpapabiro. Kaya mag-ingat po tayo sa pagbibitaw natin ng panalangin at pangako na ginagamit ito sa loob ng simbahan. Kasi salita tahimik lang naman ng Diyos. Hindi siya nakikipag sa'yo, yung parang diretsuhang conversation, buo na yung salita ng Diyos. Kadalasan tayo kasi yung salita ng salita. At ang way natin na magsasalita, ay kadalasan we are making promises toward our God. Alam niyo po, mabigat po ang magbitaw ng pangako na nasa loob ng simbahan. Lalo-lalo na kung ikaw ay nasa pulpito. Yun ang ibig sabihin dito. Sapagkat sabi rito, merong nagbabantay na temple keeper na nakikinig sa iyo. Ako po, pwedeng temple keeper bilang pastor ninyo at yung mga leader niyo sa church, temple keeper, na nakarinig ng mga pangako niyo sa Diyos. Na Panginoon, pagalingin mo lang ako, maglilingkod po ako. Panginoon, alisin mo lang yung sakit ko nito, buong buhay ko, ipagkakalob ko sa inyo. Panginoon, sagutin mo lang yung panalangin ko. Makikita nyo na ang lahat ng oras ko sa Diyos. Panginoon, pagpalain mo lang ako, ay pag-aaralin ko ang lahat ng mga taong may walang pangkabuhayan. Pagpalain mo lang ako, Panginoon, at alisin ang mga sakit na ito. Ako na po ang bahala dito sa simbahang ito. At kadalasan po, yung mga salitang yan ay nabibitawan sa loob ng simbahan. May tanong ako sa inyo, ikaw ba ay may mga nabitawan ng pangako sa Diyos, lalo na sa loob ng simbahan? Mga tungkol sa simbahan, sa mga nakaraang panahon mo ng iyong buhay? Iyan po ay ating pagbulay-bulayan sa susunod na video, mga minamahal ko. Ito po ay seryosong bagay, ang pagbibitaw ng pangako sa Diyos. Wala akong sinasabi ang Biblia na masama ang mangako. Wala po sinasabi. Ang sinasabi lang ng Biblia na masama ay yung hindi mo gagawin na pangako. Ang pangako po ay nasa Biblia, katulad ng covenant in marriage. Nangangako ka na mamahalin mo ang iyong kapartner. Kaya pagka hindi mo siya minahal at naghiwalay kayo, winasak mo na ang pangako. Yun ang ibig sabihin, yung nasa harapan ka ng dambana, nasa harapan ka ng pulpito, tapos pababayaan mo yung kapartner mo. Yun yung mga example ng mga pangako. At dito, yung mga pangako, at nabubuo ito sa loob ng templo, lalo-lalo na pag may hinihingi sila sa Diyos. At pagka ang Diyos ay tumugon, ang bilis-bilis magsalita ng mga taga-Israel na nangangako sa Diyos. Pero kulang ko na lang sabihin, nakakaano yun, yung mga ngako ka, annoying, pero hindi mo tutuparin.
sapagkat ito'y seryosong bagay sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, pag nangako, ginagawa. Nangangako rin naman ang Diyos. Pero, maghanap kayo sa Biblia na nilabag niya ang kanyang pangako. Maghanap ka nga sa Biblia na hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Kaya pag sinabi ng Panginoon na darating siya, darating siya. Pag sinabi ng Panginoon na pagpapalain ka niya sa kanyang mga kapamaraanan, pagpapalain ka niya. Maraming pangako ang Diyos, 8,000 promises. At ako'y may assurance at certainty na hindi niya lalabagin ang kanyang pangako. Sinasabi lang kasi ng Panginoon, ang taong lumalabag sa pangako ay may kahalintulad. Sila po ay si Satanas. Gagamitin ko na salita. Pastor, ang sakit naman nun. Sapagkat si Satanas ay liar. Ang hindi pagtupad sa pangako ay lying. Kaya ang lying ay nakikita ng Diyos na ito ay isang imahe o isang gamitin na natin isang kahalintulad ng pag-uugali o ng nature ni Satanas. This is a serious matter in dealing with God. Kaya nga, may napangako ka na ba sa Diyos? May napangako ka na ba sa simbahan? May napangako ka na ba sa Panginoon? Ang pananagutan po natin dito ay hindi po sa tao, kundi sa Diyos, na sabi nga sa binasa natin ay suklam na suklam sa mga taong hindi gagawa ng kanilang pangako. May panahon habang nabubuhay pa tayo, kaya I hope yung mga pinangako nyo ay wag nyo hindi tutuparin. Sapagkat may balik ito. Ang Diyos ang babalik sa inyo pag hindi nyo tinupad. Pero pag tinupad nito, ang Diyos rin ang magpapala sa inyo. The one who gives is the one who takes away. Kaya wag mo sabihin sa Panginoon, ay joke lang po itong mga pledge ko. Na pagka ako po ay ginawa niyong ganito, ako na po ang bahala sa mga ganito. At tas hindi mo ginawa, hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, Panginoon, joke lang po yun. Hindi naman po ako serious ng mga panahon na yan. Sa oras na yun ay binitawan mo sa iyong mga salita, yun ay nakatala na sa accountability pledge na ipinangako mo sa Diyos. Nasaan ang paggalang mo? Nasaan sa mga pangakong ito sa Diyos kung hindi mo tutuparin? Paggalang yun, pagtitiwala yung pananampalataya yun, naniniwala ka na ang pinangakuan mo ay worthy. Karapat-dapat siya. Nangako ka sa Kanya at mayroon siyang gagawin sa mga tunay na tutupad ng mga pangako niyang ito. Ako naman ay naghihintay lamang bilang temple keeper na binabanggit dito sa mga pangako ng tao. Hindi ko naman sinasarahan ang aking puso niyan. Baka may panahon, baka may time na darating pa. Ang mahalaga lang, ito ay matupad. Makita ko man o hindi, basta ito ipinangako niyo sa Diyos, gawin niyo po ito upang hindi dumanas ng mga paghihirap na tinatawag ng pagtutuwid ang ating pamilya. Tuloy po natin ito sa susunod na video, mga minamahal. Ang mga ginagawa sa templo, katulad ng sabi ko sa inyo, ay pananalangin at pangako. At ito'y sa pamagitan ng pananalita. Sabi nga rito ng hukom, basahin ko po sa inyo, masyadong mahaba. Kayo na lang po magbasa ng chapter 11 ng Judges at chapter 12. Pinutol ko na po. Sabi rito sa verse 13 ng chapter 11, sumumpa si Jephthah kay Yahweh ng ganito, kapag pinagtagumpay ninyo ako laban sa mga Amonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa aking pag-uwi ko. Kasi uso nun, ang sumasalubong talaga mga hayop yon. Natural yon, yung mga alaga nilang mga cattle na ito, sinasalubong sila. Yun ang pangkariwang nangyayari. Sinalakay nga ni Jephthah ang mga Amonita at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Yun na. Nagapin nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Oer, sa palibot ng Minit hanggang sa Abel-Keramim. Marami silang napatay na Amonita. Nang nagbalik na si Jephthah sa Mispa, ito yung tahanan nila, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamborin. Siya ang kaisa-isang anak ni Jephthah. Nang makita siya ni Jephthah, pinunit niya ang kanyang damit at buong paghihinagpis na sinabi, anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin, ngayon ang panata ko kay Yahweh ay hindi ko na mababawi pa. To make the story short, ito po, ang anak niya nito, wala pang nakakasiping, wala pang nagiging asawa. Siya ay birhin pa pag binasa niya chapter 12. At nagkaroon sila ng kasunduan ng tatay niya na bago siya patayin,
ay ialay muna siya dito sa tinatawag niya. Sa chapter 12, napakaganda basahin ito. Nagkaroon na ng problema ang pamilya kasi iba yung panata nung dati kay Yahweh. Talagang very, kahit hanggang ngayon naman, very sacred kasi ito eh. Sagrado kasi ito pag binitawan mo na. Tumugon ng Diyos. Ayan. Hindi natin alam ang deepness ng kulturang ito. No? Saka yung accountability ng bibig. Iniisip niya kasi hayop na totoong basta ang unang lumabas, yun ang binitawan. Anak niya ay nasaksihan ng marami. Imaginin mo, nagbitaw siya ng salita. At dahil dito, nawalan siya ng anak dito sa storyang ito. Malungkot po yun. Napakabigat na pangyayari nun. Ang gusto ko ipakita sa inyo, napakasagrado, napakabanal, napaka-serious matter ang pagbibitaw sa Diyos ng mga pangako. Magsabi ka na lang ng hindi o hindi. Ng oo sa Biblia, pero huwag kang mangangako. Huwag kang magsasabing, ako ang bahala rito. Ako ang ganito. Hindi ko yan makakalimutan. Lalo na pag nabitawan sa, hindi ko basta-basta makakalimutan yan. Pag nabitawan sa pulpito yon. Ito po yung thoughtless na ama. At yung anak ang lumabas, thoughtless. He is the victim of his father's vow. Diba? Rash and foolish. And nagkaroon ng trouble sa kanyang pamilya. Ano kaya ang reaksyon ng asawa niya rito? Ano kaya ang reaksyon ng mga tiyuhin at tiyahin dito at mga angkan dito dahil nagbitaw siya kay Yahweh ng ganitong salita? Because promise during the Old Testament period, even the Bible times, are contracts, covenant, and bind-keeping. You are worshiping the true God if you fulfill that promise. Kaya kayo na nangako sa Diyos at hindi nyo tinutupad ito, useless po ang ating mga worship. Gusto ko sabihin sa inyo, it will be a useless. Pakitang tao lang po yan. Sapagkat yung allies mo, inalis mo. Pastor, what is your allies? Your hope, the hope for the people and the trust for the people. Pag hindi mo tinupad ang iyong pangako, wala, yung ally mo na hope and trust, dinudurog mo yon sa publiko. Yun ang katangian ng Diyos, yung hope and trust. Kaya nga siya, we can depend on Him because He fulfilled His promises. Binibigay niya ito. Tuloy natin ito sa susunod na video para hindi tayo maputol, mga minamahal. The temple keepers will watch you. Kaya mapagbantay po tayo. Ang temple keepers natin, meron tayo niyan sa church, will watch you. Napakahalaga niyan. Maganda pa kung sasabihin mo, I shall see. Medyo papayag, titignan natin. Pero huwag ka magbibitaw ng mga salita. Napakahirap po. God can destroy everything you have worked for. Ito yung binabanggit sa Ecclesiastes. God can destroy everything you have worked for. Pag may bagay tungkol sa simbahan na hindi mo ginawa. Si Solomon, kung pag-aaralan nyo, hindi niya kinalimutan ang tungkol sa templo. Yung pangako na gustong gawin ni David, ginawa niya sapagkat ibinili ni David ng matamis na bilin ito. Talagang si Solomon ang mayroong pinakamagandang vision and passion to do the temple of God. Hindi niya to sinira. Kaya sagrado to, kaya sinulat ito ni Solomon. Kasi tayo ngayon, by grace, we can ask for forgiveness. Kaya makikita niyo sa tao yung lack of seriousness, lack of, minsan magaling lang tayo magsalita. Minsan tayo ang lumalabag doon sa ating mga sinasalita. Kaya lang, nawawala na yung allies mo, which is, people can trust you and people will put their hope on you. Talagang sa Diyos talaga dapat ibigay. Sapagkat nasisira nga ang tao dito. Kaya huwag kang mangako sa loob ng templo. Habang nabubuhay ka, gusto ko sabihin sa iyo, may pag-asa. Tuparin mo ang mga pangakong ito habang ikaw ay nabubuhay. May panahon. Kaya pag-isipan mo mabuti ito, na talagang ang lahat ng, Pastor, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako, Pastor, mawala lang yung mga sakit ko buong buhay. Minsan binibitawan natin yung mga ganyan. Pastor, pagpalain mo lang ako. Pero minsan, hinihingi nyo pa yung prayer request na ganyan. Mapagpala lang ako, Pastor. Diba? Paimanin lang ako ng Panginoon. Lagi akong nasa simbahan. Yung humihingi ng prayer na gusto magtrabaho. Ako, Pastor, bigyan lang ho ako ng trabaho. Bigyan lang ho ako ng work nito. Talaga ho maglilingkod at iaali ko. Yung mga bigyan na ng Diyos ng trabaho. Yun na ang dahilan nila para hindi na po kami makakadalo, Pastor.
Wala na po kaming time dyan, Pastor. Pero nung humihingi ng prayer para matanggap dito at makapasad dito, maraming ganyan sa church eh. Mapagbigyan ng Diyos sa mga kanilang kahilingan. Nung nahahawakan na, yun na ang dahilan. Kaya maintindihan nyo, yung Book of Ecclesiastes, remember your Creator. Sapagkat yung Creator na ito, yung lumalang na mga creatures at creation, ipinagpalit siya ng mga Hudyo sa mga creation. Hindi ba it sounds familiar with us? Yung bagay na tinatangkilik natin, bagay na nagbibigay ng buhay sa atin, sa tingin ninyo, ay dahilan para hindi ka sumamba. Dahilan para talikuran mo siya. E ano nangyari sa iyo? Diba? Nawalan ka ng pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Nalimutan ba natin ang ating pangako? Diba? Naaalala mo yan. If God can build up and God also can destroy. Diba? Napakahalaga nito. Minamahal. Ito, may patuloy akong babasahin sa inyo. It's a fraud in the eyes of God pag meron kang broken promises. Fraud yun, panloloko sa Diyos yun. Trust God. Because, sabi ko nga, He never broke His promises. Diba? Diba? Many are afraid to trust people. Sasabihin ko sa inyo, because people, they broke their promises. Yan lang. Pagka nasagot na sila sa mga panalangin. Sana naman, huwag kayong wasakin ng Diyos. Yun ang prayer ko. Maawa sa inyo ang Diyos. Bigyan kayo ng grasya ng Diyos sa inyong mga nangako sa Diyos na tumalikod sa Diyos. Kaya ito po, ang mga how can we worship God? Ayun, emphasis sa chapter 5. Chapter 5. Sa worship hall na ito, sa master's hall na ito. Diba? Napakahalaga na ipangako natin sa Diyos. Ito pa rin natin. Diba? Napakahalaga nito. Sabi nga ng James 1:19, be slow to speak. Kaya huwag tayong padalos-dalos, mabilis magsalita. Broken promises is a dismissal of hope and trust of many people sa isang taong hindi tumutupad nito. Maraming gumagawa niyan eh. Nakatapusan, magbabayad na po ako ng utang. Naka 1 milyon katapusan na, di ba? May mga tao hindi marunong magbayad ng utang. Tinatalikuran nila. Pautangin mo lang ako, babayaran ko yung kuryente namin, babayaran ko yung pagkain namin, babayaran ko yung tubig namin. Yan yung mga nagkapera na hindi mo nakita mga anino. Di ba? Nangangako. Delikado po yan. Mga minamahal, the temple of God ay pinapakita dito, ingat po tayo. Lalo na sa pagpasok sapagkat siya ay nasa langit at tayo nasa lupa. At ako naman lang magsasabi sa inyo, na ang Diyos ay hindi nasira sa pangako sa inyo. Magtiwala ka sa Kanya. At pagka ikaw ay patuloy na may pananampalatayang pinapakita na ginagawa mo ang pagmamahal mo sa Diyos, susuklian ka naman ng Diyos ng siksik, liglig, umaapaw at talagang walang hanggang pagpapala sa iyong buhay. I hope let's be a man of promises, a promise keeper man of God. Amen, amen, and amen. Magandang gabi po, mga minamahal ko.